Ako ha, nagrurunong-runungan na naman po si Rowena Guanzon. At mas napaaga yung posting. May 6 po nag-post siya. At ang sabi niya, kala ko naka-freeze ang pera at ari-arian ni Martin. Paano nakapaglabas ng 75 million ng nakamali-maleta? Literal na mali-maletang pera talaga ha. Ano yun, coins only? Ito yung problema pag masyado kang atat, masyado kang excited, at nakikisawsaw ka sa isang bagay, sa isang issue na hindi mo alam ang buong detalye. So ito sumagot po si NBI Director Melvin Matibag. Yung tinatawag po na mark money, ito po yung 75 million na. Ang tawag ko dyan, budol money. Sa rekto po namin pinagawa yan. Wala pong perang inilabas dyan si Congressman Martin Romualdez. May pang ibabaw na totoong pera. Sabi niya pa sana daw wag maggaling-galingan yung mga wala sa law enforcement na background. Ayan, sabi pa, wag po sanang mag-alam-alaman at maggaling-galingan para mag-criticize lamang. Kami po sa NBI ay hindi gagalaw or huhuli ng mga ilegal na gawain nang walang malinaw na ebidensya at wala po sa proseso. So kung matatandaan nyo, pinaliwanag din po ni NBI Melvin Matibag kung paano nga nagwo-work ang entrapment. Siyempre, di ba kailangan mag-file ni Congressman Martin Romualdez ng formal complaint? Kailangan din ng ebidensya. Doon po magpo-proceed. Kumbaga, meron ng mga NBI na magpapanggap na tao ni Martin Romualdez para po makipag-usap dito nga po sa grupo ni Franco Mabanta. So, kaya po naikasa yung entrapment. Siyempre, kung walang formal na complaint, walang ebidensya, ang pananakot, 'di ba? Walang entrapment. So ito napilitan ngang magpaliwanag ang NBI tungkol sa isang bagay na basic naman talaga sa isang operation. At yun po yung mark money. Na dami bills lang yan at hindi tunay na pera. So kung may pera man na totoo, doon lang po yun sa ibabaw. At malinaw yung sinabi na yung pera po na yan ay hindi po kay dating Speaker Martin. Sa NBI po, dami bills. Huwag nyo na pong ipilit yung narrative ninyo na ipakalat na kung saan nanggaling yung 75 million. So, ito nga po, bago kasing lumabas yung buong detalye, na unang nag-post online, ito nga si Rowena Guanzon. Kung sana hinintay niya, no, nilabas sa statement ng NBI, bago sana nakisawsaw, di sana, di ba, hindi siya magmumukhang parang walang alam. Kasi, question niya kagad hindi niya pa nga alam yung buong detalye. Siyempre sa ginagawa kasi ni Guanzon na out of context, walang buong detalye, hindi malinaw, natural po na maraming mapapaisip na parang may anomalya. 'Di ba? Tas parang may malaking issue. Pero nga, yun yung nagiging problema pag masyado tayong nakikialam, no? Naggagaling-galingan sa isang bagay na wala naman talaga tayong alam. 'Di ba? At ang nakakapagtaka dyan, bakit parang laging nauuna si Atty. Guanzon magsalita kahit na hindi pa kumpleto yung impormasyon Hindi naman siya prosecutor, hindi rin naman siya yung complainant, at wala rin siyang official role sa kaso na to. Pero lagi siyang present sa social media, laging may opinion, at kadalasan, nauuna pa sa fact-checking. May nagsasabi tuloy na parang ginagawa na lang content ang bawat issue, basta trending daw at may exposure, sasawsawan. Kasi 'di ba sayang dati, may bigat yung pangalan ni Guanzon sa publiko. Pero sa bawat speculative post niya kasi at padalos-dalos na komento, unti-unti pong nababawasan ang tiwala ng tao. At sa totoo lang seryoso po ang kasong ito. Dapat hindi siya ginagawang parang commentary show sa Facebook. Dahil kapag mas inuuna ang ingay kaysa sa facts, ang naloloko po, publiko rin.